Yan. So, again po, good morning. Magpo-proceed po tayo sa atin pong first session ng Day 2. Muli po, kung papansinin po natin, ano ulit yung ating pinakatema? The Great Commission and the Coming King. So yun po ang buong pag-uusapan natin itong whole 3 days na ito po. So sige po, let's bow our heads, let's pray po muli. Father, marami pong salamat sa umagang ito, sa pagsasama-sama po namin dito po sa inyo, sa lugar na ito po, Father God. Patuloy po sa amin pong paglapit sa inyo. Nandun nga po ang papuri, pagpapasalamat po, Ama. And as we enter, Lord God, your courts, Panginoong Diyos, with thanksgiving and praise, Father God. We're praying and asking, Lord, for the spirit of wisdom, understanding, revelation po, Panginoon, sa amin pong mga puso, sa inyo pong word for us, Lord God. This 3 days prayer and fasting, this morning po, Panginoong Diyos, dalhin niyo po kami sa pagkaunawa, patuloy po, Panginoong Diyos, sa inyo pong mga gagawin, sa inyo pong, sa aming mga pag-uusapan po, Father God. And we're praying, Lord, na talagang yung maging your spirit that transforms us po, Panginoong Diyos, ang kumilos sa umagang ito, sa buhay namin, sa pangalan Jesus. Amen. Yan. So, ang topic po natin for today, the bride of Christ. Kahapon, kung nakita po natin ang pinag-usapan natin parang yung unang-una, yung kumbaga wake-up call, tapos yung overview ng gagawin ng Diyos sa mga susunod na panahon. Meron po ba dito, to be honest, medyo natakot? Wala naman. Yung medyo na-alarm, ganon. Or meron po ba sa inyo yung napa-contemplate ng buhay dun sa mga pinag-usapan po natin kahapon? Meron po ba? Ayan, so yun. So lalo na pag ang pinag-uusapan is, di ba po pagka may mamamatay, or at least, hindi pala, pagka yung mga taong mamamatay na, usually nandun na yung pagko-contemplate ng buhay. Ganyan, parang or at any point in time na pag-uusapan yung ending, nandun lagi yung pagko-contemplate, nagawa ko na ba, natapos ko ba, okay ba lahat, may iwan ba ako. Lahat ng yon parang when we're talking about the end. And sa atin, lalo na bilang church ng Panginoon, maganda at marami ng iniwan ang Lord sa atin na prophecies, let's say, of the coming future. Parang grace yun ng Lord sa atin to have the time to contemplate how to do our lives hanggang sa pagdating niya. So, kung titingnan po natin yung prophecy, yung sa Bible, kasi di ba po kahapon, medyo pahahapyawan ko din ngayon yung pinag-usapan natin kahapon, pero on the perspective of us, the church. Pero kung titingnan po natin yung prophecies from the Bible, yung sinabi po ni Pastor kahapon kay Daniel, yung prophecies ng simula sa mga prophets, and yung sa iba't ibang books ng Old Testament, from different authors to different times, on point on point na nangyayari yung sinasabi sa Bible. For example, yung mga sa buong Bible, especially sa Old Testament, before dumating si Jesus, marami ng prophecies tungkol sa resurrection, sa life, death at resurrection ng Panginoong Jesus. And lahat yun on point nangyari. Pero kung di ba po, babasahin natin yung Bible, even sa Daniel, yung destruction ng Jerusalem nung 70 AD, yung nag-scatter ng buong buo for 1800 years ang Jewish people, yung pagbuo ng nation, kasi before 1948 and 1967 hindi naman nation ang Israel . So yung pagkabuo ng Israel, 'di ba dito ko na-realize, yung sinabi sa nakalimutan ko yung can a nation be born in one day, says the Lord. Israel yun yung parang di ko na, pero yung verse na yun, pag tiningnan natin yung context ng lahat ng sinasabi sa Bible, especially yung mga
think prophecies, let's say. Yung sa scattering, gathering of the Jewish people, yung pagbuo ng nation ng Israel, and sudden recovering ng Jerusalem at 1967 even, everything is on point. So if you look back in history, every prophecy was on point. So yung credibility ng Bible, it's not just stories. Kasi di ba minsan pag magbabasa ka ng Bible, parang story lang siya, si Noah's Ark, basta yung Noah's Ark, si Abraham, si David and Goliath, tapos iko-contextualize natin yung sa sarili-sarili nating mga buhay, which is good. Pero if you look at the context of everything, and dinikit mo sa historical proof in the past, everything is on point. So, sa pag-uusap po natin, especially of things to come pa, and lahat ng nakalagay sa Bible, makikita natin yung parang it's not something na parang kinukurot ka para matakot, or parang pinupush ka para magpanic or anything. It's telling us that if it happened exactly when it happened, and the events at exact moments in time, as it said in the Word, then lahat ng sinabi sa Word will still happen in the time to come. Kaya napakahalagang pinag-uusapan natin kasi parang directly, it is parang related sa atin bilang church ng Panginoong Jesus. So the greater we dig deep and search in God's Word, and not just in our life, pero yung history, what is to come, what happened, makikita po natin talagang buhay ang salita ng Diyos at kailangan nating pag-usapan, especially yung etong topic po natin, the coming King, eschatology, study of the end times, ganyan. Actually, kung titingnan po natin sa Bible, and if we look back to the church fathers, the early Christians, the church fathers, a majority of their meetings, di ba po, katulad natin, majority ng meetings nila has so much conversations about the end times. Kasi totoong-totoo sa kanila yung sinabi sa Bible at yung iniwan sa kanila ng Panginoong Jesus. Totoong-totoo sa kanila yung resurrection resurrection and the life. Kasi si Jesus, they saw Jesus resurrected from the dead and coming from lupa hanggang langit. Nakita nila yung second being ng Panginoong Jesus na iba yung mukha, na pumunta sa lupa para kausapin sila. So totoong-totoo po sa kanila na darating at babalik ang Panginoong Jesus. That's why they're always talking about it with a different spirit, parang talagang with passion and excitement, and talagang planning their whole lives para doon kasi it's gonna happen. Ganon. So, dito, I personally believe that is where God is taking us again para harapin natin yung mga realidad ng buhay, ng mundo at natin bilang iglesia sa mga hinaharap para mapangyari rin through our lives yung gusto ng Lord at sinasabi niyang gawin natin. So, kaya po, we must answer the question, why should we talk about these things now? But ngayon? Kasi without any awareness or understanding, lalo na, di ba, yung mayroon ng nangyayari sa Iran, walang oil, para tumataas ang bilihin, tumataas ang oil, ganyan-ganyan. Di ba, every time may malaking mangyayari, hala, dadating na si Lord. Nagka-COVID, hala, dadating na si Lord. May nagka-wars, hala, dadating na si Lord. Parang lahat na lang dadating si Lord. Tapos ang spark niya, even sa Christian church, panic. Dadating na si Lord, di pa ako nag-aasawa. Yung mga, parang, gano'n, yung lahat. So, actually, kaya siya, minsan maraming response, especially tayong iglesia na anak sa Kanya na mali. Kasi yung awareness natin talaga at positioning natin, hindi natin alam. Kaya naggugulo yung mundo, ikaw din magulo, dadating na pala yung Diyos. Tapos yung ganon. Kaya kailangan po natin siyang pag-usapan. Kailangan siya, lalong-lalo na sa atin bilang mga anak niya, bilang mga tinawag niya, at bilang iglesia niya, kailangan sa atin mismo, klaro, ano ba itong mga darating, and saan tayo po posisyon. Kasi if we respond carnally, sabihin, pag nag-respond tayo hindi ko na-explain, carnally, minsan ang responses natin, wait lang po
ano dito, may North Pole. Nanginginig na ako. Naiya ako, pinapanood niyo ako. Tatalikod lang ako. Hindi, okay na kasi mag-ano na ako. Okay. Ayan. So if we respond, yun nga, carnally, sa mga parating, or kung kunwari, every time may maririnig, di ba? When you hear wars and rumors of wars, hala, dadating na si Lord. Pagka may bumuputok na bulkan, dadating na si Lord. Parang, minsan, yun nga, yung response natin, carnal nga, and nadadala tayo, unang response, carnal. Minsan, fear-based paranoia, tas anxiety. Minsan, fixated ang mga tao sa labas, okay lang. Karnal sila. Pero tayong mga spiritual na taong tinawag ng Diyos, minsan pareho tayo ng response. Minsan yung fixated sa headlines, nagpapanik. Minsan pagka dahil nakakatakot or beyond sa isip mo, nandun yung escapism. Parang nag-escape ka sa realidad, ayaw mong paharapin. Or on the other side, yung talagang sobrang parang sensationalized ng sobra. Yung merong mga groups na nagda-dive into yung mga haka-haka theories, yung mga guessing game ng saktong date na darating si Lord, ganyan, 2000. Noong 2000 may ganyan na eh. Diba? Dadating si Lord sa January 11, 5 p.m., 2000. So, lahat nagpapanik buying na, mga kung ano-ano. So, you know, yung overly hinahanap, minsan naman, overly hinahanap yung Antichrist, di mo nagpapakita, hinahanap. You know, parang yung sinesensationalize ang lahat. Or, carnal response is like apathy or lethargy, yung malapit na dumating si Lord. So, ang excuse, di ko na kailangang magtrabaho. Tatamaran ko na. Dadating na pala, di ba naririnig ko to? Dadating na pala si Lord, bakit pa ako mag-aaral? Bakit pa ako magsisikap? Bakit pa ako manliligaw? Bakit pa ako gagawa ng pamilya? Bakit yung ganon? Yung, you know, parang ano na, tamad na ako. Kasi dadating na si Lord. Para saan pa ba lahat ng pagsisikap ko? Dadating na si Lord. Yung mga ganon. Or yung carnal yung dinadala ka to stop doing your best and living faithfully to God. Or minsan naman, ang response is self-centeredness. Or yun nga, yung pag merong minsan, lalo na sa Christian circle, hindi po sa atin, ang daming mga awayan at division pagdating sa interpretation ng end times. Talaga? Parang, yung kailan ba ang ganito? 7 years ba o 7 weeks? Basta, dami-daming kung ano-anong pinag-uusapan, tapos pinag-aawayan yun. Parang, hindi naman yun yung point, kaya sinabi ni Lord. Pero yun, yung self-centric and ang focus is malapit na dumating ang Lord, kaya kailangan YOLO na. Kailangan gagawin ko na lahat ng gusto ko kasi darating na si Lord. Mamaya pag-uusapan natin bakit hindi dapat ganito. So, or lastly, kunwari, sa mga misguided hope and false security. Yung, kunwari, pwedeng mag-adapt ng mindset na kasama naman ako sa rapture. So, ligtas na ako sa paghihirap at tribulation. Bakit ba ako, bahala na silang lahat, ganyan-ganyan. So, di ka magpe-prepare, okay ka na, gagawin mo na lahat. Yung parang di mo ako mapapersecute kasi ako yung church. You know, yung ganon. So, sit back and relax ka na, ganito. We're gonna talk about why this is carnal. Kasi, if we've heard ourselves and we've heard among the Christian circles, marami ka nang narinig na ganito, darating naman si Lord eh. Ba't ko pa ba gagawin? Pero bakit hindi tayo bilang iglesia ng Lord, bakit hindi pwedeng ganon ang ating response? So, paano ba tayo mag-respond? Si John Bevere, sabi niya, we should plan and work as if He is not returning for over 200 years. Ibig sabihin, gagawin mo lahat na parang pinlano mo, ginawa, yung plan mo, buhay mo. Pero sabi doon, kasi sabi, because we are commanded to do business till He returns. However, we should live as if He returns today. You know, parang, ulitin ko, we should plan and work as if He's not returning for over 200 years. Gawin mo lahat yung best mo. Good and faithful servant, 200 years pa.
Pero ang positioning mo at ang pagharap mo sa araw-araw, you should live as if He's returning today. Bukas darating. Bakit? Para kang YOLO, pero at the same time, dinalatag mong buong buhay mo para maging tapat sa Kanya. Kasi if you, pag tayo dun lang sa first part na we should plan and work as if He's not returning for over 200 years. Pwede talaga tayong mag-drift away. Di ba dadating si Lord, ako muna, yan. Pero pag nandun ka naman na sa extreme side ng live as if He's returning today, wala ka nang paki sa bukas. Wala ka nang paki sa mga yung ganon. Hindi rin pwede, hindi rin ganon ang good and faithful servant. Sabi nga sa Luke 19:13, so He called 10 of His servants and gave them 10 minas. Put this money to work, He said, until I come back. So, do business still. Gawin mo pa din yung buhay mo as you should. Lahat ng iniwan sa'yo ng Lord, gawin mo pa din ganyan. Kailangan mag-build ka pa rin ng mga, kailangan mong bumili ng bahay, bili ka ng bahay. Kailangan mong tirahan. Kailangan mong build yung pamilya mo, build mo pamilya mo. Parang habang ginagawa mo lahat, mag-Great Commission, ka, gawin mo yun. At gawin mong iikutan ng buong buhay mo. Sige. Kasi put everything to work. Parang business is still pasensya na po, ang dami pong commercial. Ayan. Tingnan. So, business is still on until He comes back. Kumbaga, okay? Kaya doon sinabi, put everything to work. Put this business still on until I come back. Kasi actually, mamaya pag-uusapan po natin itong verse na to. Kasi yung good and faithful servant, alam natin yung verse, will be seen working when the Lord returns. Hindi mo man lang mamamalayan na dumating na ang Panginoong Jesus kasi busy ka sa pinagagawa at iniwan niya sa'yo. Yun nga lang, alam mong darating siya. Pero pag alam mong darating siya, ang good and faithful servant, busy na ginagawa yung iniwan niya. So saan tayo, saan tayo lulugar sa lahat ng mangyayari sa mundo as His church? We are the most aware of what is, of everything that is happening and everything that will happen. Pero saan tayo lulugar? Dito natin pag-uusapan yung the bride of Christ. Ano ba tong sinasabing the bride of Christ, which is the church? Marami pong tawag referred to sa church na mga tinatawag ng Lord sa atin bilang church. Una, the body of Christ. Ibig sabihin, Christ is the head, we are His body. Ang tinutukoy doon yung function and roles natin sa kanyang, sa body niya. Temple of God, dwelling place tayo. It's not about the building, it's about us, the people. Pag nagsama-sama tayo, nagdudwell ang Lord, ang presence niya sa atin. The chosen nation or people of God, yung state ng pagiging set apart natin, yung belongingness natin, chosen and people belonging to God. Family ng God. Yung hindi lang tayo slaves, hindi tayo servants, hindi lang tayo basta-bastang followers. Yung identity natin, anak ng Diyos, sons and daughters of the Most High God. The light of the world. The church as the light. Yung church as truth in the darkness. Nabanggit to ni Pastor kahapon, pag tinanggal ang buong church sa buong mundo, didilim ang mundo. Sa totoo lang. If you see any, in history and even the present time, every country that shows out Christians and takes the Christianity out, by default, gumugulo. Ang gulo talaga. Kahit pa mayamang bansa na, basta linabas, yung parang iniitsupwera ang Kristiyano at tinatanggal ang lahat ng Christian principles. Look at the world and the rich countries today. Ang gulo. Tanggalin mo ang buong church sa mundo, madilim, didilim at gugulo po talaga ang mundo. Kaya we are the light of the world. Tayo ang shining in influence sa mundo. Hindi tayo kilala, ganyan, pero hindi alam ng mundo na yung state ng Kristyanismo sa mga bansa ang nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mga bansa. So light of the world, ambassadors of Christ. Pagre-represent, parang yung tayo ang nagdadala para si Lord at yung mundo mag-connect.
Kaya tayo ambassadors, yung we have a message of reconciliation, army of God, yung pag-i-invite or pag-call ng Lord sa atin to engage in spiritual warfare. Yung hindi tayo flimsy people, kundi strong in the Lord. Yung parang tinawag tayo sa laban ng pananampalataya. And ito pag-uusapan natin, the bride of Christ. As per relationship, the church is the bride of Christ. Sabi dyan, intimate love, faithfulness, covenant, devotedness, lahat ay galing yung doon sa yung parang yung relation, hindi siya para lang masarap pakinggan, pero when it comes to covenant relationship and intimacy, devotedness and faithfulness, the church is the bride of Christ. So ang tayo bride ng Panginoong Jesus as a church, lalaki, babae, we are the bride of Christ. Sa Matthew 22:2, sabi dyan, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Nung panahon po na, di ba may tatlong parable sa Bible tungkol sa marriage or sa wedding or sa bridegroom and the bride. And kung sa pagbabasa natin even ng Gospels, maraming panahon na binabanggit or rine-refer ni Jesus Christ ang sarili niya as the bridegroom. So, and even sa prophets nung time na unfaithful ang Israel and all, tinatawag niya ang Israel as his bride. Unfaithful, yung mga bride. Ganyan. So, pag-uusapan natin to. So, yung disciples nun, very familiar sila dun sa idioms na ginagamit ng Panginoong Jesus. Kasi it fits their day and their daily living. For example, atong sa pagiging bridegroom niya, nung kinukwento at pinipreach to ni Jesus Christ, yung context yung context nasa context ng marriage nung panahon noon. For example, so si Jesus, he connects to the lives of the people. For example, si Peter, hindi niya sinabing nung tinawag niya, I will make you a fisher of man. Hindi niya sinabing shepherd, tatawagin kita. Sabi niya fisher of man because he was a fisherman. So, parable of the lost sheep tungkol sa mga shepherds and tungkol sa pag-shepherd at pag-lay down ng buhay para sa flock. Kasi maraming shepherds sa bayan ng Israel. They can relate to what Jesus is saying. Naiintindihan? So, mahalagang for us now, makita yung mga kwento sa Bible fits their 2,000 years ago na life nila. Although, nagigets naman po natin ngayon, pero lalo na dito sa pag-uusapan natin, mas maiintindihan natin saan galing yung context ng Panginoong Jesus when we learn where He's coming, His statements and the truth is coming from. And dito sa pagiging bride of Christ, sa wedding of the Lamb, sa bridegroom bilang si Jesus Christ, pag naintindihan natin to, we will know saan tayo po posisyon bilang church sa ngayon sa panahon na to and the coming times. Actually, kung niisipin mga kapatid, if you read the Bible presents a complete wedding story. Meron bang wedding na malungkot? Meron po ba ditong bride na malungkot ever? Nung kinasal siya na ganon, yung mga nalungkot po ba yung wala, 'di ba? No, so masaya siyang event, parang masaya siyang pagkakataon, ganyan. So tingnan natin kasi the church is the bride. Sa Revelations 19:7-9, sabi, let us rejoice and be glad and give Him glory. Ito yung time na magmi-meet na ang Panginoon at ang church. Sabi doon, for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Okay. So, yung sa timeline na pinakita ni Pastor kahapon, di ba yung sa dulo, yung sa part ito, mamaya papakita ulit natin. Magmi-meet ang church at ang Lord in the air. And then, yun muna. Ito yun yung sinasabi dyan. Yung moment in time sa future na kukunin na ng Lord Jesus ang church as His bride. And the wedding will happen. Siguro, dahil ganito, tingnan po natin, ano ba yung ancient Jewish wedding.
I will explain natin, pag-usapan natin para mag-gets natin yung context ng wedding of the Lamb. Kasi ngayon, yung weddings ngayon sa atin, lalo na, actually, na-realize ko po, sa Pilipinas, we do weddings, lalo na yung mga commercialized, di ba po? Yung mga sobrang daming, pero usually 5 hours, yung mga ganon, mga 2:30, 3:30, ganyan. Tapos hanggang gabi, ganito. Pero more or less, mga 5 to 6 hours, ganyan, 7 hours, ganito. Pero iba-iba yan per bansa. May mga bansa, may mga nakausap ako mga friends, may mga bansa na 2 days ang wedding nila. Parang first day, something, tas ganun kahaba ang party. Ganyan. Yung sa, merong, ano pa ba yung bansang narinig? Pero yun, so iba-iba yan, iba-iba yung pagsa-celebrate. Tingnan natin ang ancient Jewish wedding. Sa Israel, 2,000, hello po, yan. Sa Israel, 2,000 years ago, ang wedding is not a single day event. Multi-stage process siya na involving yung families and yung entire community daw. Tapos may 3 distinct phases ang pagpapangyari ng kasal. Yan, the arrangement. Second stage is the betrothal. The third stage is the marriage completion. I hope and pray, mga kapatid, this makes sense. Because when parang hindi siya parang book style na mayroon tayong mag-quiz tayo mamaya sa mga strange words. Mga hindi ganon. Kundi I really pray this makes sense to us and changes our perspective in us sa church. So, kaya ko lang gusto po ipakita sa atin ito. So, may 3 phases. Yung arrangement, shidduchin, yung betrothal, and yung marriage completion. First stage, punta tayo sa first stage. Tapos titingnan natin, again, babalikan kanina, di ba? Ang final stage, yung marriage, for the wedding of the Lamb has come, his bride has made herself ready. Yun yung last, marriage completion, yung last na. So tingnan natin, yung sa first stage, magsa-start yan sa negotiation daw. Ang negotiation, ang father, ngayon sa atin, para ikasal, nagligawan muna, nagkaroon na, lalo na sa panahon po natin ngayon, may talking stage, may courting stage, may kung ano man, di ba? Tapos, di ba, ang stage, may iba, mabilis lang. Depende sa age. Pag 35 ka na, fast track. Pagka 21 ka pa lang, pwede ka pa mag-best friends ng 10 years. Ewan ko. Yung parang, iba, di ba, ganun. Ito yung, at ganito gawin ang marriages sa Israel. And noon, sinasabi din noon, there's not one person that remains single. Everybody gets married. Parang it's a thing na hindi siya choice. Everybody gets married. Parang married off, let's say. So, sa negotiation, dito papasok yung tatay ng groom, siya yung typically pipili nung bride nung son niya. So, minsan nahanap pa yung parang he will often parang do it kunwari sa trusted servant. Example, yung kay Abraham sa anak niyang si Isaac. 'Di ba may trusted servant siya, tapos kinuha, tapos binalik yung si Rebecca, tapos parang business deal. Ganun po talaga, ganun din nung time na yun. Parang ang hahanap ng bride is yung father of the groom. Ganito. So, yun, tas yung bridegroom, either pagka may approval na ng father or kasama yung father, yung tatay, imi-meet niya yung bride at yung parents ng bride, tapos magkakaroon sila ng terms of agreement. Ang tawag doon yun nga, parang ketuba, parang gano'n. May terms of agreement, parang terms ng proposed marriage. Yung groom sasabihin niya, itong parang i-offer niya ano yung mga ibibigay niya at ipoprovide niya dun sa magiging sa gusto niyang bride to be, kumbaga. So, tapos magkakaroon yun kasama doon yung bride price. So yon yung bride price. So noon ang bawat groom at father ng groom kailangan nila bayaran yung family nung mapapangasawa, parang may purchase price ang bride. Tapos, ibibigay nung tatay. Kasi nga, lalo na daw nung time na yon, merong
roles yung bawat isa sa family. Pag kunwari kinuha mo yung bride, mawawala na maghuhugas ng pinggan. Parang ganon. Merong mawawala sa bahay nila. Kaya may bride price, 'di ba? Sa ibang bansa dowry, kaso yung dowry babae magbibigay sa pero ito lalaki ang magbabayad para sa babae dun sa pamilya ng babae. Follow pa po tayo. At mamaya magme-make sense ma'am, hindi po ako nagkukwento lang. Kung ano-ano. So, yon. Tapos, pag-usapan na yung bride price, yung ipopropose na written, yung ibibigay nung groom for the bride, doon po papasok na magsasama-sama sila, tapos magkakaroon sila ng, may tinatawag na, wait lang, nablost ako. Wala pa dyan. Doon pa tayo yan. So, may tinatawag na, so nagkasundo sila, pupunta sila sa isang place para magkaroon ng parang signan, legal binding marriage contract. Magsasama-sama yung parents yung family ng isa at family ng isa, so magsasama-sama sila. May marriage binding, parang legally binding marriage contract. Outlining doon lahat ng responsibility ng groom, pagpo-provide ng food, clothing, marital rights, ganyan. Sa-sign na nila yon. Yung bride magsasign, yung groom magsasign. Tapos once yung both parties nag-agree doon sa terms ng marriage contract, yung groom magbibigay siya ng gifts sa bride tsaka sa parents. Tapos from that time forward, na-signan na. Married na sila. Pero from that time, hindi sila magkikita na. Kumbaga, they would not see each other again until dun sa last stage ng marriage. Kumbaga, pero hindi katulad sa atin, di ba, usually sa atin, ang tingin natin, engagement yon. Parang, ang engagement, intent to marry, di ba? Doon, married ka na. Ang betrothal, sige, next. Yan. So, ang betrothal, married na kayo, pero hindi pa kayo, merong katatlong bagay na hindi pa pwede, hindi nyo pwede makita ang bawat isa, hindi pa pwede ang physical intimacy, ganyan, and living together sa time ng betrothal. So parang engagement, pero kasal na, kumbaga, hindi intent to marry, married na kayo, hindi lang kayo magkasama. Malinaw? Kung titingnan sa mga sinasabi sa message ng Gospels, di ba may bride price din? Anong bride price sa atin? The blood of Jesus. Sa 1 Peter 1:18, 18 to 19, sabi, you know that in the past you were living such a worthless life, a way passed down from the people who lived before you. But you were saved from that useless life. You were bought. Not with something that ruins like gold and silver, but with the precious blood of Jesus Christ. May price. So yun. So, tapos diba sabi, the Father chose His bride. Hindi ko na lang, diba, sabi rin sa Bible, you did not choose me, but I chose you. Sa John 3:16, for the Father loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sino ang pinagbigyan ng buhay ng Panginoong Jesus? Sino ang pinili? Ang church. Malina? Okay. So yun yung, I don't want to connect it too much, pero makikita lang yung parallel ng na gets ng disciple what it means to be a bride of Christ at yung mga idioms na ginagamit ng Panginoong Jesus kasi this is where it's coming from. So, pasok tayo sa second stage, sa betrothal. Ang betrothal, yun yung pagkatas nila mag-legal sign na ako'y sayo at sayo, ikaw ay akin at wala nang iba. Diba? Sa atin, tapos na yun, sila, hiwalay na. Hiwalay na sila. Pero bakit sila maghihiwalay? This is the preparation period. Preparation of the groom, preparation of the bride, and an unknown marriage time. So, ano yung mga sa modern engagements, usually, iba yun doon sa ancient. So, anyway, dito, sa preparation period, ang groom, after yung completion ng marriage contract at signing nito, babalik yung groom sa home ng tatay niya in an indefinite period of time. Tapos,
sa bahay ng tatay niya, usually, kasi wala pa daw sila, may marami pagkakataon, wala pa silang livelihood. Sa bahay ng tatay niya, mag-e-extend siya doon siya gagawa ng kwarto para sa kanila. So, doon sa bahay ng tatay niya, he will prepare a room. Doon sila muna titira. Tapos nakakonect yun sa tatay. So, yun ang ginagawa ng room. Usually, it will take weeks to a year. Pero hindi talaga definite yun. Walang may alam. Ganyan. Tapos yung bride, babalik siya sa bahay ng tatay niya, pero siya mismo, meron siyang own preparations. Ang responsibilities ng bride, preparation talaga, kasi hindi rin niya alam kung kailan babalik yung groom. Mamaya pag-usapan natin, ang pinaka-importante, since wedded na siya, she's not a single lady anymore. Wedded na siya, so she would keep responsibility niyang keep ang sarili niya pure and remain faithful to him in his absence. Naalala niyo po si Mary nung nagkaroon siya niya si Jesus, betrothed siya noon. Kaya sila hindi magkasama ni Joseph noon. Kasi nasa betrothal sila. Si Joseph may sariling buhay, si Mary, pero kasal na sila. Nung nalaman na may anak si Mary, bound for stoning siya, di ba? Hindi dahil sa parang intent to marry. Married na sila, hindi lang sila magkasama. Ganun din po dito. So soon after umalis yung groom, yung bride, so she needs responsibility niya to keep herself pure and faithful kahit wala yung groom. Tapos merong ginagawang process ang tawag mikvah. Parang ginagawa rin to sa ceremonial immersion daw sa water. Yung parang nag-i-immerse sa water yung bride. Tapos para bang ceremony to noon na publicly professing na sineseparate na niya yung sarili niya from her old life to her new life. At yung from being a single woman to a married woman. So, yung proseso ng paglilinis ng tubig, ginagawaan niya, hindi ko alam kung ilang beses yun, ganito, pero yun, kasi nga, sa time ng preparation na yun, kasi married woman na siya. So, nafa-follow po. So, her other tasks are more involved in pagpe-prepare ng wedding garment niya, pagpapak ng belongings niya, pagsisecure ng oil lamp niya at na maraming oil. At parang everyday, ready siyang umalis. Kasi nga, hindi sinabi na ganitong date na tayo magpapakasal. Walang ganon. Bakit? Kasi sa panahon na yon, yung tatay ang magsasabi at mag-a-assess sa anak kung ready na silang magpakasal. So, kumbaga, sa panahon na yung son, nandun na sa bahay at pinaprepare yung bahay, ang tatay ang magsasabi, sige, ready na. Pwede mo nang pakasal. The moment na sabihin ng tatay yun, lipad na yung groom, papunta dun sa bride. Malinaw? Kung papansinin natin, didikitan ko lang ng verses. Sa responsibility in waiting, sa John 14:1-4. Sabi ng Lord Jesus sa mga disciples nung bagabag sila, kasi papatayin na siya, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If that were not so, I would have told you, because I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I am coming again and will take you to myself, so that where I am, there you will also be. And you know the way where I am going. Klarong, when I got this, exciting. Exciting pala nito. Parang, ganun pala. Tapos, ang bride, so si Jesus, hindi siya pumunta sa langit, wala na, nga siya. He's really, parang groom na, he's preparing rooms. How many people, how many billion are going to be saved? Kaya pala matagal. He's preparing a place for his bride. Okay? Sa bride, preparing wedding garments, packing belongings, securing an oil lamp, making sure na plenty of oil. Ganyan. Kasi once ang bride, kumbaga, kunwari sinabi na nung tatay na, sige, pwede mo na siyang kunin. Mangyayari to sa gabi, hindi sa umaga. Laging gabi, ang tawag doon, snatching away of the bride.
Kasi papunta na ang groom kasama yung mga friends niya dun sa bride. Tapos may mga dalang torches, yung mga oil lamp yun kasi parang secret siya. Pagka day kasi makikita. Pero it's supposed to be a bit secret, kumbaga. So yung bride, kaya siya kailangan prepared anytime. Kasi anytime kukunin na siya at magkakaroon ng wedding, tas doon na sila titira. Wala na, tapos na. Kailangan prepared siya sa lahat. So sa Revelations 19:7-9, ito yung nabanggit natin kanina, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Tapos fine linen, bright and clean, was given for her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Tapos, di ba meron pang ano pang role ng bride? Yung pagki-cleanse at pagpupurify ng sarili niya. Yung gano'n, sa Ephesians 5:26 sabi doon, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. So yung pagpupurify at pagre-ready sa atin, ganun din. Okay? So yung marriage completion, ano sabi sa Matthew 24:36? But about that day or hour, no one knows, not even angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Di ba? Para siyang, wedding story. may wedding na mangyayari. Parang, if you look at it at this, it's a wedding. Ganon. So, sa third stage, so once nag-umokay at sinabi nung father na, sige, prepared na ang room, pwede mo na siyang snatch away. So doon na, yung final stage na magte-take place, kasi nag-decide na yung father at ready na ang home. Doon papasok yung midnight procession. Nabanggit ko, midnight siya ginagawa. Tapos yung groom at friends niya, parang yung random, yung biglang pupunta sa mga streets, kasi noon, hindi katulad ngayon may mga call center, wala yung mga tao. Noon, everybody is in their homes at night. A wedding is always an event of the family and the whole community. So, yung mga groom at yung groom and friends or groomsmen, may kasama yung torches, tapos meron yung horn, tapos nag-a-announce na yon. Ito na, dadating na kami, ganon. So, once nag-sound na nung horn, yung groom at saka yung groomsmen, ganyan, sasama na yung mga friends nung bride. Magre-respond yun, kaya yung sa parable ng 10 virgins, yun. So yung magre-respond doon, ilalight nila yung torch nila, parang unti-unti sasama yung buong community or sa procession. Tapos pagka na-alert yung family and friends, nandun sila, tapos naka-ready sila kasi parang nakatingin sila dun sa catching away yung bride. Pag narinig na niya yun, kukunin niya yung veil niya para hindi siya makita, tapos ready na siya kasi isa-snatch away na siya nung kanyang groom. Minsan, yung snatching away nga daw, at some point, hindi na nagpapaalam niya na pwede po bang kunin na yung anak niyo. Walang ganon. Kahit without permission dun sa mga parents, kukunin ng groom yung bride. Ganyan. Tapos pagkatapos nun, pupunta sila dun sa home, kumbaga. Parang magkakaroon nung parang procession ng pupunta sila dun sa father's house, ganyan, sa room na, kung saan takes place, yung ceremony, tas meron dun canopy, tapos mag-formalize na ito na yung time, may marriage na, tapos followed by may joyous feast na maglalast ng 7 days. Yung 7 days na yon, walang ibang magkasama kundi yung bride tsaka yung groom. Pagkatapos ng 7 days na yon, ipe-present nung groom yung bride, na sa kanya na yung bride, at wala nang iba. And the rest is for their life. Naintindihan? So yon, papakita ko po yung timeline kahapon. Yun dyan, yun. You know, when Christ returns, for the church, we call it rapture, but sa ibang term, it's called snatching away. It's being caught up in the clouds. You know? Yung doon na yon,
tapos pagkatas nun, di ba, kukunin, from base yun sa kapon, kukunin ni Jesus yung kanyang bride, yung church. Tapos di ba may 7-year period na wala at madilim ang mundo. May tribulation, ganyan. This is, we're not, gusto ko lang muna, this is not for debate. Kasi there's different interpretations with this. Let's not talk yung parang ganun. Pero ako, I agree with it. Parang this really makes sense sa akin. Ganito. So, pagkatapos noon, yung 7-year tribulation sa mundo, kasi wala nang ilaw. 7 years, kasama nung groom, yung bride, yung ganon. And then afterwards, babalik sila at ipe-present ng bridegroom yung bride niya as the church sa kanya na. Tas kaya, yun. If we talk about the end times, and if we see this, if we see it this way, hindi ba the church is the most, pag ikaw yung church, the perspective must shift. This is the most exciting thing to happen sa course ng church history, kumbaga. This is the greatest time na para sa church. Okay? It is the time when the church takes, kumbaga, center stage. Pag ako rapture, babalik na sila, ganon. Pero actually, yun yung time, kumbaga, di ba pagka bride, siya yung siya yung center, siya yung bride at groom, siya yung pinaka-isi-celebrate, siya yung sineselebrate nung groom. So, that's the time where the church takes center stage because we are the bride of Christ. Ang rapture, mga kapatid, actually, alam nyo, yung rapture na term, hindi siya nasa Bible. Nakita nyo naman, di ba? Wala siya sa Bible. Na in the first hundreds years ng Christianity, may yung term na yon nailagay lang ng isang church father din. So, hindi siya original. Pero it's snatching away. It's being caught up. Ganun lang siya. Actually, noong unang panahon, or ewan ko kung parang hundreds of years ago, pinag-aawayan yung term ng rapture din. dahil wala naman doon sa Bible. Anyway, so yun, pero rapture is, or the yung caught up na yun, hindi siya fearful moment. Unless you're not ready. Kasi hindi ako ready. That's the moment of the wedding of the Lamb. That's sa atin yun. So saan tayo, kung titingnan natin yun in these perspectives as a church, naintindihan niyo po ako, mga kapatid. It is very clear. Okay. So if we see this way, saan tayo nun tinatawag? Kasi the church is the bride of Christ. Siguro marami pa tayong pwedeng maisip, pero I have parang narrowed it down to just 3. As the bride of Christ, sige, next slide. We're being called to a state of preparation and readiness. Kasi, a wedding, iba, di ba? Yung sa Revelations, wait. Because the wedding of the Lamb will come, sabi sa Revelations kanina. Tinatawag nito tayo mag-ready. Not in the way that that's fearful, but in a way that's very much highly ina-anticipate. So, sa Matthew 24:48-51, sabi diyan, if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants, mag-eat and drink ng drunkards, pagka ang mindset daw is, hindi, malayo pa, di naman yan darating agad. Minsan, dun papasok yung wrong attitude na pwede kong i-beat yung servants na iba, pwede akong humayahay at gawin yung kung anong gusto ko. Wala naman akong hinihintay eh. Ganun naman yun. So, pagka kunwari ang mindset is not in preparation because He is coming, by default, magsisit back and relax. Wala namang parating. Tapos biglang, pag may parating pala, dun ka hindi pa pala ready lahat. Ganyan. Kasi hindi nag-ready. Merong, di ba kunwari sa mga exam,
meron lang akong nabasa, related dito, sabi niya doon, pag nung time na siya, engineering student siya, so it's very difficult. Pero pag magkaka-exam, nagsa-start pa lang siya day 1. Kumbaga, nag-aaral siyang mabuti. So day 1 pa lang, everything he's preparing to pass. So pagdating nung, kunwari pag may hindi siya nagpe-prepare dun sa time ng 1 week before ng exam. Buti nga alam niya yung date. He's preparing since day 1. Pagdating nung 1 week, hindi mahirap. Review na lang. Pagdating ng exam, stock knowledge. Kasi ready siya. Marami daw siyang mga kasama sa school, ganyan-ganyan. Dahil hindi nagpe-prepare. Hindi marunong mag-prepare. Natutulog lang lagi. Ginagawa yung kung anong gusto niya. Pagdating ng exam, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bakit bagsak pa din ako? Saan galing? Yun mga common sense. Kasi hindi nag-prepare. Maraming spiritual po ang pagpe-prepare. Parang minsan kasi, lalo na sa Christian community, parang ino-over-spiritualize ng lahat. Pero minsan, tinatakpan yung lack of preparation. Ako, I don't like that. Parang kasama sa pagiging Kristiyano mo, ang pagiging prepared mo. Kasi yung parang it's the attitude of facing everything. Now, dito, yun yung sinasabi dito, something is coming. And the fact is, we do not know the day or hour. Ang kailangan lang sa'yo, hindi tayo tinatawag, it is not up to us to know when. But since we know it's coming, it is up to us to be ready and prepared. Ikaw lang magre-ready and prepared. Yun lang. Mag-ready ka lang. Mag-prepare ka lang. Kasi sure kang darating. Para pagdating, excited ka. Kasi you have been waiting for it. Okay, sa Revelation 16:5, sabi, look, I will come as unexpectedly as a thief. Blessed are all who are watching for me. You know, sometimes we need to declare, Jesus is coming back for us. I must be faithful and at my best spiritually today. Kaya kahit malayong-malayo pa, today ready ako. Hindi ako takot ready, hindi ako panicking ready, I am excited ready. You know? Yung ganon. Kasi, He is coming back for me. He is coming back for a bride. He is coming back for the church. Sabi ni C.S. Lewis, if you read history, you will find that the Christians who did the most for the present world were just those who thought most of the next. Bakit sila Paul ganun? Why was the world turned upside down in the first generation Christians? Kasi totoong-totoo sa kanila, hintay na hintay sila, ready sila for the coming back of Christ. Realidad nila dadating si Lord. Kailangang maligtas ang mundo kasi yun ang iniwan niya sa akin. Tapos, kung papansin niyo, everyone in history, every Christian leader even, believer, yung mga maraming nagagawa is not because of yung maraming Charles Spurgeon, Billy Graham, R.C. Sproul, David Yonggi Cho, yung mga church fathers, yung mga church leaders in the 19th century, 20th century. You know what's very clear to them? Jesus is coming back. Yun ang pinamumuhay. And yun yung dahil palapit na rin talaga, He's awakening the church. Because He's not coming to a selected few. He's coming for all. He's coming for all of us. Kaya kailangan mag-wake up ang church to see at makita that He is really coming back. Not just for some people. Ang rapture hindi pang, kunwari, ganito tayo. Biglang, wala na kami. O kaya, wala na kayo. Maiwan, hindi ako kasama. Hindi ganon. He's coming for all. He's coming for the church. So, kaya niya very gracious ang God with yung mga signs of the times to wake us up. Because He's saying, He is coming back. Hindi niya tayo tinatakot. Grace niya yun na sinasabi. Kasi walang eksaktong day eh. Pero naglalagay siya ng season at times for us to see, parating na siya. Kailangan mas ready na ako. Naintindihan? Kaya yun, it is not up to us to know when.
but it is up to us to be ready and prepared. Okay? So yun. So the call to preparation and readiness. Pangalawa, the call to a state of faithful devotedness. Bride eh. We are called the bride of Christ. What does that mean? Ano ba ibig sabihin pag bride? Pwede ka bang sa kung sino-sino? Pwede ka bang marami pa din? Pwede bang kay Lord ka ng 360 days, 5 days sa mundo ka? Pwede bang, since wala pa siya, ano muna? Di naman niya nakita eh. Right? Di naman nakita. Secret lang. Yung mga ganun ba? You know, number one, kasama sa preparation, di ba ang betrothal, the moment that we have said yes to Christ, married na yon. You know, sa James 4:4, sabi diyan? You adulteress, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wants to be friends of the world makes himself an enemy of God. Bakit ganun ka bigat yung term, you adulteress? Ang bigat, di ba? Nakipag-friend ka lang sa mundo, adulteress ka na. Kasi, you know, ang covenant natin sa Panginoon, yung love relationship is not happy, emotional love. Yung covenant sa Kanya, siya lang. Kaya, kasama sa state ng pagiging faithfully devoted, you live all the lovers. The love ng may lover na mundo. But 'di ba? Nung si Mary akala na merong bata sa sinapupunan, scandalous. Sa betrothal period, pagka merong nagkumuha na iba, scandal siya. Sa harap ng Panginoong Diyos, ganun din. Everything playing with the world. Yung parang okay lang, konti lang. Okay lang, ganyan lang. Okay lang, one day lang, magre-repent naman ako bukas. Hindi ko pumapagaan yung verse. It is as how it said. Pero ano ko po yun, in a very gracious way. I mean, parang pinupush ko po talaga tayo to really take our Christianity and our faith very seriously. Because our God is very serious with it. Tingnan natin sa paraphrased version, sa TPT, tsaka kasi yun yung sa NASB. Sa TPT, tsaka sa The Message, sa TPT sabi, you have become spiritually adulterers who are having an affair, an unholy relationship with the world. Don't you know that flirting with the world's values places you at odds with God? Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's enemy. Sa The Message version, you are cheating on God. If all you want is your own way, flirting with the world, every chance you get, you end up enemies with God and His way. And do you suppose God doesn't care? The proverb has it that He is a fiercely jealous lover. Hindi pwede. Hindi pwedeng konting-konti sa mundo. Hindi pwede at all. Minsan kasi pag konti lang, okay lang. Kasi wala namang sinabi yung iba, di ba? Hindi po pwede. Naintindihan? Kasi sa harap ng Diyos, pag sa Lord ka, sa Lord ka. Pag hindi ka sa Lord, hindi ka sa Lord. You cannot play on both grounds. Sa Lord lang. Okay? So yun. So kailangan you leave completely everything. All, di ba ang terms ko lang, leave completely behind your other lovers. Kung baga yung ang lover mo, yung mundo before, binayaran na yan. Yung bueno, wala na. You have to completely leave that behind or else you won't be prepared. Okay? Pangalawa, yes. Kasama sa devotedness, faithful devotedness, good and faithful servant equals good and faithful service. Sa Matthew 25:14-15 and 21, basahin natin, sabi, ito yung sa parable of the talents. For it is just like a man who was about to take a journey
And he called his servants together and entrusted them with his possessions. To one he gave 5, to another 2, to another 1, each according to his own ability. Yung para sa'yo, binigyan ka ng para sa'yo. Ito yung, nung Sunday, pinag-usapan po natin to. Merong para sa'yo, ibinigay ang Diyos, tas iniwan para sa'yo. Sa next verse, sabi, pagbalik nung master niya, hahanapin niya, anong ginawa mo sa iniwan ko sa'yo? Diyan papasok ang pagiging good and faithful. Ang good at faithful servant, magkikilos at gagawa yan ng good and faithful service. Hindi good and faithful servant, bara-barang hindi magandang service. You know, ang service mo depends on who you are. Good and faithful servant, good and faithful service. Ang good and faithful service, dadalhin yan sa multiplication ng ibinigay sa'yo. Yung binigay lang sa'yo, kung binigay sa akin yun. Responsibilidad ko yun sa Diyos ko. Yung sa'yo yan. So walang comparan yan. Pero kung anong binigay sa'yo, iyaharap mo yan sa Diyos. Just make sure, good and faithful. So, nung nag-multiply, hindi na natin binasa yun. Di ba, yung 5 talents naging 10, yung 2 talents naging 4. Nung nakita na dumoble kasi pinaghirapan at pinagtapatan, anong response ng master? Well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of many things. Share in the joy of your master. So, sabihin, ang translation ng hindi nakita ng master, paano winwork out yung binigay. Nung binigay na at nakita yung resulta, doon nakita ng master, good and faithful servant. Faithful and trustworthy. Ano sinasabi nito? Kung Bible ang pag-usapan, you will be known by your fruit. Yung fruit ng good and faithful servant at service niya, yung fruit, nag-bear fruit yung good and faithful service. At yun yung ibinibigay sa master. Yung isa na binigay, na tinago lang kasi takot siya, ano sabi sa kanya? You wicked and lazy servant. Bakit wala kang ginawa? Kasi, nag-translate sa fruit. Hindi nakita yung ginawa or yung paano kinilos, nag-translate lang sa fruit. Malinaw? Ang good, faithful servant, hindi yan, bantayan po natin. Ang hinahanap ng Lord sa atin, yung kilos worthy of Him at pagtatapat. Hindi mo yan, iba-iba tayo ng journey, iba-iba ang ginagawa ng Lord sa atin, pero what He's just asking of us, kasi ibinigay niya na sa atin yung kailangan natin, is to be good and faithful. Pagtapatan mo lang, pag-igihan mo lang, work it out, huwag kang pabaya, huwag kang tamad, huwag kang bara-bara, just this week, kasi di ba po nag-start kami ng fasting. May times na matagal ako mag-scroll, yung mga doom scrolling, ganyan. Tapos habang nag-prolonged devotion po talaga ako, simula Monday, ganyan. Although I should do that, alam ko I should do that every day. I do that before, yun talaga, ganito. Tapos, isa sa mga sinasabi ng Lord, parang ina-impress sa akin ng Lord habang nag-devotion, parang sabi niya, sa bibig, nakalimutan ko na agad. Parang basang point ng impression sa akin ng Lord. Gusto mong, you're telling me you're living everything out for your purpose. Bakit sa araw-araw it doesn't look that way? By how you live. Parang ako, sige na nga, delete ng lahat ng social media. Delete ako agad, delete. Bawi ako, parang ganon. Why? Parang, kasi di ba pagka lahat, Lord, lahat sa'yo. Ayun, parang ako si Lord, lahat sa'yo. Lahat ng lahat talaga, Lord, sa'yo, ganyan. Yun yung sinabi sa bakit pag araw-araw parang hindi naman? Why is it that you don't look like you're living your purpose on a daily basis? Parang ako, my point is,
good and faithful servant. Pagtatapatan mo lang araw-araw, yun lang ang hinahanap sa'yo ng Lord. Ikaw ba gagawa? Hindi, Espiritu niya sa'yo. Pero be good and faithful. Maging good and faithful ka lang. Sa, yung prayer life natin, yung devotion natin, yung conquest natin, yung mga relationships natin, yung asawa, yung pamilya, yung lahat ng pinapaharap sa atin, good and faithful lang. Kailangan bang magaling? Gagaling ka pag good and faithful ka, pero start with good and faithful. So yun, the call to a state of faithful devotedness. If faithful devotedness, faithful in your heart, faithful in your action, faithful in your service. Yun lang po, yun ang faithful devotedness. Hindi lang faithful in your heart, pero yung action at service, hindi. Hindi lang din service, pero malayo ang heart mo. Faithful in your heart, faithful in your action, faithful in your service. And lastly po, mabilis na lang to, the call to a state of alignment to the groom's heart. Dahil tayo ang bride, hindi po yung mga mag-asawa, makikita nyo halos parehong, diba, pareho na yan. Parang, the two will become one flesh. Parang ganon. In marriage, one. The bride must be one with the heart of the groom. Kasi groom di ba? So, ang call sa atin, alignment to his heart. I think kaya maraming mga maling responses to his coming. It is because that portion of the church that has different and wrong responses is misaligned. Pag aligned ka sa heart ng Lord, as much as Jesus is preparing and anticipating and passionate and excited in His coming back, we as well. Kasi ikaw yung bride. Okay? May dalawang bagay lang po akong i-state dito. Tapos patapos na tayo. Pagka naka-align ka sa groom's heart, titingnan mo yung groom's life. Matthew, Mark, Luke, John, nandyan ang buong buhay ng Panginoong Jesus, iniwan para sa atin, para maging kaisa tayo nun. When there was people, anong ginawa niya? Compassion. Kaya ambassadors of Christ kasi isa ka sa heart ng groom. Ano unang-unang gagawin ng isang kaisa sa heart ng Father? You reveal Christ to the world with compassion. Sa Matthew 5:14, ano sabi doon? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Ano yun? Tayo, ang revelation ng liwanag nasa buhay ng iglesia. Literal, ano pala yun, no? I have realized these past days na hindi siya, totoo pala to. You take out the church, there's no light at all in the world. Pero if we become more intentional, it will be more light to the world. Kailangan ng pagiging intentional. Kasi tayo na mismo yung ginawang ilaw ng mundo. In your speech, in your life, in your actions, in your humility, in the way you live. Hindi lang pag nagko-conquest, kundi sa lahat ng panahon, nagliliwanag ka sa mundo. Kay si Paul, sa lahat ng shipwreck niya, na ligtas lahat ng kasama niya. Kasi nandun siya. Tayo. Kaya, sino ang magliligtas sa buhay dahil nandun ka? We never know if sa lahat ng sa shipwreck na yon, yung mga kasama niya dun ay naging Kristiyano, pero naligtas sila. Kasi si Paul nandun. Sinong maliligtas ulit sa atin? Who's gonna be, they never knew Paul. And Paul never knew them. Pero sa atin, who will be saved because of you? Because you were there. That will only come if you align your heart with God. Okay? Pangalawa, and we know this, alam na po natin to. Engage in Jesus' mission. The Great Commission. This is a very serious matter. Kasi kahit saan po natin tingnan, I hope you really understand what we have talked about. Sa huli, mundo lang ang kawawa.
Kahit pa kawawain tayo, kahit pa pagmalupitan tayo, kahit pa, minsan nga yung kalupitang nararanasan natin, it's discipline, not persecution. You know? Kailangan mo kasi may kailangan maling ayusin sa'yo Pero persecution ba yan? Rineject ka ba? Pinagsalitaan ka ba ng masama? Injustice ba yan sa'yo? Unfair ba? Sa huli, mundo lang ang kawawa. In the end of things, mundo lang ang kawawa. Kasi in the end of things, while it is the greatest time for the church, it will be the worst time for the world. Hindi ba nun dadalhin ka sa compassion? Kasi kahit away-awayin ka pa, sa dulo, sila naman yung kawawa. Maintindihan lang po natin to. Kasi pag hindi, di ba minsan mga Kristiyano, kawawa naman ako, ginawa na nila to, hindi ako sila yung pinromote, hindi ako ginanyan. Alam niyo, pag laging pagdulo na, hindi mo na iisipin yun Di ba? Maiisip mo pa ba yun? Wala So, again, in the end of all things, while it is the greatest time for us, it will be the worst time for the rest of the world. Share this to the world. I-share po natin sa mundo. Share the truth to the world. Carry your family and friends sa inyo. Kasi afterwards, ako personally think, kasi ako sure ako, excited na nga ako. Excited. Nung bine-prepare ko, parang excited, basta excited ako. Parang, yay, ang ganda. Ang ganda ng mangyayari. Pero the only thing, the burden for me, paano yung mga nakilala kong, basta yun, the only burden that I have, very big burdens that I have, lahat ng family every person I called to love, para ko, kasi sa dulo wala na. Carry your family and friends as a prayer burden. Kasi Jesus is coming. Kung ikaw ligtas, alam nyo sa dulo, yun lang ang panghihinayangan nyo. Magugulat kayo, ay wala siya. Kasi hindi ko man lang sinama sa church, hindi ko binigyan ng pagkakataon, hindi ko pinanalangin, hindi ko inano. Ganon. Kaya yun. So, sa pagtatapos po natin, malinaw po, may natutunan po tayo. I hope and pray this shifts our mind to a different perspective of the things to come. And it shifts our walk to how we live things. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, ito yung verse na may shout, ganyan. Pero pag titingnan, sabi, the Lord Himself will come with a shout, and we will be with the Lord forever. The Bible is a wedding love story. Ito yon sa dulo. So habang tayo tinatawag sa preparation, readiness, alignment, at devotedness, meron tayong ganitong hinihintay. Okay? Kaya bakit natin i-impact as much as we can, as more people as we can, and everything. Bakit natin throw ang buong buhay natin away? Is it for positions? Is it for promotions? Is it for what? No. Kasi Jesus is coming for us, the bride. Kaya bakit ka magpaparaya? Bakit mo i-deny ang sarili mo? Dahil kawawa ka ba? Hindi. Never. You know why the early Christians never thought na kawawa sila? Kasi Jesus is coming back. They are the greatest things is going to happen. That's sa atin din. Ang identity natin comes from who we are sa Panginoon. Pero ang mag-firm up ng view natin at tindig natin is where we're going, si Jesus. So lastly, sa dulo lang po, babalikan ko lang yung sabi niya C.S. Lewis, if you read history, you will find that the Christians who did the most for the present world were just those who thought most of the next. What are we thinking about? What are our strongest thoughts? Ano ba yung mga thoughts mo? I-align po natin yun ngayon. So, pwede po bang sa bagong lahat, 2 minutes, let's all pray. As a response po dito po sa atin pong narinig.
We're all doing our ministries. We're all doing our share of faithfulness. But is there anything that we need to change? Our mindset, the quality of our service, the devotedness of our hearts, the way we see ourselves, the way we see situations, the way we see people. Father, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, as the church, the bride of Christ. We come before you in humility, in faith, encouraged, on fire, and with a new set of anticipation sa aming puso, a renewed mind to what is coming. We destroy all fear po, Panginoong Diyos. But at the same time, right now, we respond and say yes po, Panginoong Diyos, to everything that is to come po, Panginoon. Make us faithful. Push us to prepare, Panginoon. Give us compassion and love like yours. I pray for a supernatural work of yung spirit niyo po that will bring us to be as strong po, Panginoon, as yung first church fathers po, Panginoong Diyos. Kahit anong mangyari, kahit saan, kahit kailan, kahit gaano katagal, yung lakas, yung pag-ibig, yung paglilingkod, yung relentlessness nandoon, Panginoong Diyos. Wasakin niyo po lahat po ng pretensions at mali po naming pag-iisip sa kahit ano, at patuloy po, Panginoon, maging starting this time po, Ama, yung excitement at paggawa namin sa buhay mag-iba, or at least mag-improve po, Panginoon, magbago po, Panginoon, knowing that you are coming back for us as the bride. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pagkaraan natin marinig yung bagay na yan, pwede nating evaluate ngayon yung ating tindig, yung ating ayos, yung ating Christian life. Mag-a-adjust tayo ng ating buhay sa ngayon. Yung binanggit ka ngayon na daily, nakikita ba talagang nagre-ready tayo on that day? So ito yung pagkakataon, magkaroon tayo ng few minutes nating ilapit sa Panginoon yung ating buhay. Few minutes. Ilapit natin sa Panginoon yung ating buhay. Ipasuri natin ang laman ng ating puso. Ipaayos natin yung dapat na ayusin sa ating buhay. Nakakatakot din na marinig na yung tayo ay matatawag na masama at hindi tapat na alipin. Naisin natin tayo ay matatawag na good and faithful servant. Ito yung ating hilingin. Na sa lahat ng araw na ating ilalagi rito sa lupa, may tatatag sa atin yung pagiging good and faithful servant. Okay, tayo magkuko ng ating mga ulong. Ilapit natin sa Panginoon yung ating buhay. Sabihin natin yung mga pagbabago na dapat na ating gagawin. Yung iyong pagtatalaga ng buhay. Marahil meron tayong nalilihis na pananaw, nalilihis na direction. Marahil lahat ng yon, i-align natin ngayon doon sa puso ng Panginoon. I-align lang natin. Okay, you pray. Come on. Suriin ninyo, may ere ba ng buhay ninyo na dapat iayos pa? Relationship, pananaw, all out na ba tayo sa Panginoon?
All out na ba tayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoon? Meron ba tayong dapat na bitawan? Sabihin sa Panginoon. I suggest na mag-recommit tayo ng buhay sa Panginoon. A recommitment. Bago na ngayon. Ito ang araw na ito, bago. From this day onward, iba na tayo. Yung inyong ginagawa, yung inyong devotion, yung inyong prayer life, yung inyong paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Hindi na tiningnan ng Panginoon kung bakit ka, kung paano mo ginagawa ang paglilingkod. Ang tiningnan niya, fruit. Panginoon, narito po ang iyong mga lingkod. Kasama po kami sa bride ni Jesus Christ. Meron na kaming binitawang pangako. The day na tinanggap ka namin as Lord and Savior ng aming buhay, isinama na kami doon sa betrothal. At sa ngayon ay tinatatag na kami, kasal na sa Panginoon. Kami kasama na rito sa bride ng Panginoon. At yung buong buhay namin ay lalagi rito sa lupa. It is in preparation doon sa araw na yon, the wedding ng bridegroom at ng bride. Amin po inilalapit yung bawat isa. Nasa biyaya ninyo, pagkakalooban kami ng liwanag sa isip, ng isang pagpapasya na iaalay namin yung aming buhay sa laman ng puso ng aming broom. Amin po inilalapit na itatag yung aming ipinasya ngayon. Ipapasya namin, magiging ready kami on that day. Meron kaming kasabikan on that very day sapagkat nag-ready kami. Amin po inilalapit yung kasabikan na yun kung paano sa aming panahon. Yung groom at saka bride, sabik na sabik doon sa araw ng marriage na yon. Gayun din po kami. Amin po inilalapit kung gaano kasabik ang Panginoon. Ganon din kami kasabik dito sa kasalang ito. Amin po inilalapit na kami po iyo pong biyayaan. Pagkalooban ng lakas at kakayanan na magawa namin yung aming bahagi. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Ready na tayong lahat. Amen?
Ilan na rito ready? Pwede ba natin itaas yung ating mga kamay? Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon?